Ibinunyag ni PT PAL Indonesia, CEO Kaharudin Genod, sa ginanap na Philippines Marine 2024 exhibition nitong ika-19 hanggang ika-21 ng Hunyo sa SMX Convention Center Manila, na ang pag-participate nila sa nasabing exhibition ay bahagi ng pagsisikap ng PT PAL Indonesia na mapagtibay nito ang commitment nila sa ating Navy, na ilang buwan bago pa naganap ang exhibition, ay naghingi umano ang ating Philippine Navy sa kanila ng Request for Information o RFI ng kanilang hospital ship. Ito ay nangangahulugang hindi lang mga surface combatants tulad ng frigates and corvettes, logistic and support ships, ang nasa priority list ng ating Navy ngayong Horizon 3, kundi pati na rin ang mga hospital ships. Habang ginagawa ang 8 warships ng ating Navy sa South Korea, ang PT PAL Indonesia sa kasalukuyan ay ginagawa din ng 2 strategic sealift vessels, at inaasahang ma-deliver sa 2026. Matatanda ang ilang taon na ang nakakaraan, noong binili natin ang 2 Tarlac-class landing platform dock, ay nabanggit ng ating Navy, na kasama sa modernization nila ang pagkakaroon din ng mga hospital ship, at maaring isusunod nila itong bilhin pagkatapos ng 2 Tarlac-class. Ngunit nagbago ito at itinabi ang pagbili ng hospital ship, at nagdagdag ng 2 strategic sealift vessel. Ngayon, kung totoo itong ibinunyag ng PT PAL Indonesia, ay tila ibinalik ito ng Navy sa kanilang priority list, marahil dahil may inaasahan ng pondo para dito. Inaasahan ng PT PAL Indonesia ang pagkakaroon ng muling pag-uusap o meeting tungkol sa pangangailangan na ito ng ating Navy. Inaasahang tulad ng pagbili ng mga landing platform dock at strategic sealift vessels, ay 2 hospital ships din ang maaring susunod na bibilhin ng Pilipinas sa PT PAL Indonesia, kung sakaling matuloy ito. Ang Pilipinas ay isa sa malaking market ng Indonesia sa mga defense products nila. Dahil di lang mga naval ships ang sinusupply nila sa Pilipinas, kundi pati mga eroplano para sa ating Air Force, kung saan matapos ma-deliver ang unang 2 NC-212I light utility transport aircraft noong 2018, ay nag-follow-on order na naman ng Air Force ng 6 pa na parehong eroplano, na nitong nakaraang araw lamang, ay inilabas ng Department of Budget and Management ang Special Allotment Release Order bilang payment sa 45% progress ng nasabing proyekto. Ayon sa PT PAL Indonesia, hindi sila hihinto sa pakikipag-partner sa Pilipinas sa larangan ng depensa lamang, dahil pati ang mga research vessels ng Pilipinas, na kailangan at nire-request ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, sa ating gobyerno, ay mukhang makukuha din nila. Ayon sa PT PAL Indonesia, tuloy-tuloy ang diskusyon nila sa NAMRIA, tungkol sa pag-develop ng kanilang research vessel project. Inaasahan ng PT PAL na di magtatagal ay magkaroon na ng agreement ng 2 panig, patungkol sa pag-develop ng research vessels, na aangkop sa pangangailangan ng NAMRIA. Kailangan ng Pilipinas ng mga research vessels, lalo na yung may role sa seabed mapping, upang magkaroon tayo ng sariling mapa, sa itsura ng ilalim ng ating karagatan sa loob ng ating teritoryo, na labis na kailangan, kung sakaling dumating na ang mga submarines ng bansa. Maliban sa strategic sealift vessels at hospital ships ng Navy, at research vessels ng NAMRIA, ay nais din mapasok ng Indonesia, ang mga pangangailangan ng ating National Power Corporation, ng mga bagong electricity power plant, dahil sa mga kakulangan natin ng supply ng kuryente, dahil sa lumalagong ekonomiya. Pinakita ng PT PAL Indonesia sa ating NAPOCOR, ang kanilang barge-mounted floating power plant. Ito ay isang barko, na nagpuproduce ng kuryente, na kayang mag-supply ng pangangailangang kuryente ng isang probinsya. Ang Pilipinas, ay may matinding pangangailangan ng kuryente sa buong bansa, ano pa at pati ang pag-produce nito gamit ang nuclear, o nuclear power plant, ay tinatahak na rin ng bansa para masolusyonan ang problemang ito. Sa katunayan, bagamat hindi ang PT PAL ang mag-supply nito kundi ang Amerika, may mga agreement na ang Amerika at Pilipinas, upang matransfer sa Pilipinas ang teknolohiyang ito, na maaring mag-uumpisa muna sa mga maliliit na portable nuclear power plant, na itatayo sa gitna ng dagat. Ito ang teknolohiyang maaring magpabago sa ating bansa, at hindi natin masasabi, na baka darating ang panahon,
na baka titingin na rin ang AFP sa teknolohiyang ito.